Okay, dito na po tayo kay Quezon. One-on-one, kinain po ni Chris Ulo si Chis Escudero. Aray ko. Okay? Kinain po ni Chris Ulo si Chis Escudero. At sana mga kabayan, yung like dyan, kainin nyo rin. Okay? Aray ko. Kainin nyo yung like! Aray ko. Kainin nyo yung like dyan para gumalaw-galaw. Pesteng yawa na yan, oh. Ayop na like yan, di gumalaw-galaw ang putik. Buti pa yung pag-ibig niya, gumagalaw. Okay, pakinggan na po natin ito. Chris Ulo featuring Quezon. Ito na po ang taghisan nila. Nangyari sa Senado nitong mga nakaraang araw, Chris? Nga, Senator. Unahan ko na, Senator, ha? O naman? Ano po bang nangyari nung June 17? Ayop si Chris, oh! Napaka-plastic ang pusang ina. Aray ko. Napaka-plastic. Unahan ko na, Senator, ha? Ayop, napaka-plastic. Napaka-plastic. Aray ko. Like ko, hindi ko na. Ano po ba yan talaga? Para po ba yun sa mga antalang mga bills or para pagpalit po talaga ng liderato? Unahin natin, sa ilalim ng saligang batas, pwedeng magpatawag ang Pangulo ng special session. Para sa kung anumang kadahilanan. Walang specific na rason para magpatawag ng special session ang Pangulo. Ang ginamit nilang rason ay pagpasa daw ng makabuluhang panukalang batas. Pero alam natin lahat, wag na natin ikaila na ang rason kaya nagka-special session ay para sana maayos yung gusot, sigalot, bangayan, pagkakaroon ng dalawang ulo ng Senado para matapos na yon once and for all. Para sa akin, hindi na dapat tinatago yun. Yun ang marahil isa sa pinakamabigat na konsiderasyon kung bakit nagpatawag ng special session. Sang-ayon man tayo o hindi, kay Senate President Alan, Senate President Win, kailangan masettle yung issue one way or the other. Hindi pwedeng manatiling ganun ang Senado na may dalawang ulo. Hindi naman monster ang Senado na may dalawang ulo, tatlong ulo, apat na ulo. Dapat isa lang ang ulo palagi. Ikaw kagawad ka pa naman. Dapat legislative body ka. Ha? Hindi, ano lang yun. Ayan po, sabi ni Gis, talaga nakipag-participate lang po siya dahil nga po para matapos na po ang sigalot at problema. Bumabawi. Aray ko. Bumabawi talaga, no, mga kababayan, no? Aray ko. Bumabawi. Chis, ano ba talaga? Ano bang ginagawa mo? Binubola mo ba kami? Alam mo, naguguluhan na ako, Talagang parang binubola tayo ni Chis ngayon. Chis, seryoso ko ba? O talagang binubola mo lang kami? Hindi ko na maintindihan, Chis. Ha? Ano ba? Binubola mo lang ba kami? Prangkahin mo na kami. What the fuck? Diba? Diretso. Lover boy lang yun. Pero agree ako. I personally agree na dapat nagkaroon ng session. Pero for you, kinailangan ba talaga ng special session para ayusin yung gusot sa Senado? Oo, dahil sa July 6 magsisimula na ang impeachment trial na mismo ni Vice President Sara Duterte. Yan ay naset na sa calendar bago pa man itong kaguluhang ito. Ang pinakahuling gusto nating makita, pag nagta-trial ang Senado, may dalawang upo sa taas at magsasabing, ako ang ganyan, ako ang ganyan. Parang ang sama. Sa dami ng kaguluhan sa Pilipinas, wag na nating dagdagan pa. Sa bigat ng pagkakahiwalay ng bansa natin sa impeachment trial ni Vice President Duterte, halos kalahati pabor, kalahati tutol dyan. Dadagdagan pa ba natin ang away at sigalot sa loob? So, importante para sa akin na ma-settle yung isyong yon bago pa man magsimula ang trial ni Vice President Sara. Para klaro na rin yung magiging resulta kung sakasakali man nung paglilitis na yon. At walang duda, kaugnay sa magiging epekto nun. Senator, nung nakaraan kasi, nung June 3, yung session niya, ngayon ito kasi sila, Senador Alan Peter Cayetano, nag-file ho kasi sila sa Supreme Court para mapawalang bisa yung session ng June 3. Nagre-request sila yung mga pwesto nila maibalik. Ano po masasabi niyo? Ayos, napaka-lupit ng tanong ni Chris Ulo, Ayos! Aray ko. Lupit! Ay, ganyan natin. Sang-ayon ako dun sa hakbang na yon. In fact, isa ako sa mga unang nagpanukala noon na imbis na magbangayan sa Facebook, imbis na mag-away sa Senado, imbis na magkagulo ang Senado, na umakyat na ang isa
sa Korte Suprema para idulog ito. Yung kasong pinagbasihan nila Senator Gatchalian noong June 3, Avellino versus Cuenco. Pangalan yun ng mga senador. Dinemanda ni Avellino, Senator Avellino, si Senator Cuenco. Dahil nga sa hindi nila pagkakasundo sa quorum. Sabi ko nga, sa podcast ko din, makalipas nun, sana may mag-akyat na lang sa Korte Suprema nito. Cayetano Isa pala siya sa isa po pala siya sa nagpanukala nagpangunukala na iakyat na lang sa Supreme Court. Oh, yeah. versus Gatchalian o Gatchalian versus Cayetano para ma-settle na tong isyong to once and for all. Pero yung issue yun sa palagay ko ay naging moot na. Oy! Moot na dahil nung special session, nagkaroon na ng 13 at may 13. Oh, mut na mga kababayan coming from Chis Escudero mut, ibig sabihin final na. 'Di ba? Final na po. From Chis Escudero na yan mga kababayan, huwag na uiyak ang mga DDS, si Petrang Caballo na Alan. Huwag ka na umiyak, babakla-bakla ka. Aray ko. Tatlo na para ihalal ng formal ang Senate President at gayon din yung iba't ibang mga chairman ng iba't ibang komite. Ulitin ko, sang-ayon man tayo o Oy, hindi, shoutout Commander Churba. Oo, dito muna tayo, Commander. pabor man tayo o hindi, pag nagkabotohan sa demokrasya, ginagalang natin yung boto ng mas nakararami. Inaasahan ko na magiging pa siya ng Korte Suprema dyan kung sakasakali ay konting paliwanag tungkol sa Avellino. Applicable pa ba siya o hindi? Bagaman nagbago na yung saligang batas. Dahil yung Avellino, 1935 Constitution, pinagpasahan yon. 87 na tayo. So, konting paliwanag tungkol doon. Pero sa dulo, dahil nga tapos na, nagkaroon na ng botohan ng may 13, moot and academic na rin siguro Moot yung na! magiging pasya o direksyon ng pasya ng Korte Suprema. Bagaman ayokong pangunahan yung kanilang magiging. Senator, ito, interesado lang ako sa tanong na to. Ayaw ba, may tanong na naman si Chris Ulo. Yung araw po kasi na nagpatawag ng, una kasi yan, sabi ni Mike Defensor, Blue Ribbon Committee hearing. Then nung dumating na yung araw na yun, sinabi na nila, hindi official ito. Yung araw po kasi na nangyari yun, itong kampo nila Senator Alan Peter Cayetano, nag-file lang sa Supreme Court na nilalaman ng petisyon is ibalik sila sa dating pwesto nila. So ibig sabihin, naniniwala sila na wala na rin sila sa pwesto. Kaya siguro ba hindi na sila nagpunta dun sa presko ni Mike Defensor kasi pag nagpunta pa sila doon, nag-session pa sila doon, is foul, pwede silang masampa ng kaso. Posibleng paglabag yon sa Article 177 ng Revised Penal Code, which is usurpation. Pero sa pagitan siguro nila yon kasi parang sumama din yata ng konti yung loob ni Congressman Mike Defensor, hindi ba? Na hindi siya sinipot. Dahil sila daw ang patawag, di ba? Inimbitahan lang naman daw sila, nagpunta lang naman daw sila eh. So hindi ko alam. Sa pagitan nila ang dalawa yun. Pero tama ka, parang pag-amin na rin yung lumalabas na wala na nga, kaya nga kinakailangan ng umakyat at dumulog sa Korte Suprema. Pero tama yon. Mas gusto kong Korte Suprema ang magdesisyon kesa naman mag-away tayo sa Facebook, kanya-kanyang Facebook live tayo, di ba? Itatingin ka, itatingin mo. Doon naman sa, Niyayari mo na si Cayetano, Chis niyayari po Niyayari po ni Chis Escudero si Cayetano kaysa naman puro ka Facebook, hayop ka, Cayetano, Aray ko. bakla. doon na magsasagutan. Hindi matatapos yon. Pareho silang tama palagi, walang mali. So at least ito, merong arbiter, may referee na siyang magsasabi, tama ka sa bandang to, tama ka din naman sa bandang to, sa dulo, ganito dapat yan. Sen, alam mo yung kumakalat ngayon na usapin ng malita. No, no bago ka Ayan lumipat. Chis, may malita ka daw, may lamang pira. Aray ko. Chis, may malita ka daw, may lamang pira. May koto. Aray ko. Sa SB 11 plus 2, wala ka sa malita. Ngayon, Sen, nasa malita ka na. May malita ka ba, Sen? What can you say about that? Malita, balita, actually parehas na yan eh. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. Yun. May nadagdag, may nabawas din. May Teka, nabawas. May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi. Diba? Ang katotohanan, hindi nakabase sa kung sino ang kakampi mo o sino ang kalaban mo. Yun yung totoo, kakampi man o kalaban, hindi ba? At kung hindi tayo sang-ayon sa ginawa ng mga nagdaang liderato ng Senado, halimbawa, kaugnay sa paggamit niyan sa mga kalaban nila, hindi rin dapat gawin yan ng kabilang panig. Dahil hindi yan nakakadagdag sa katotohanan, hindi yan nakakadagdag sa pagpapaliwanag ng issue, hindi yan nakakatulong kaugnay sa pagbibigay linaw sa kinakaharap ng ating bansa ngayon, kaugnay sa korupsyon. To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat, pero tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan.
yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at marami Oh, hindi daw totoo. Ayun nga po, awkward talaga. Awkward po yun. Awkward na sa sitwasyon yon. Awkward. Kasi nung nakaraan, wala po siya sa affidavit. At dinagdag na lang. Pinalit siya kay Lauren Legarda. Ano yung reliever? Aray ko. Ha? Ano to? Diba? Diba may trabaho kapag may sakit ka, pare, reliever ka muna. Reliever? Chis Escudero, reliever ka? Aray ko. Yeah. Pero, Chis, hindi mo pwedeng masabi sa amin na galit ka kay Saldi ko. Ha? Iyot-iyot dai kayo eh. Iyot-iyot dai. Bicolano. Aray ko. Ay, hindi ko masabi yan, Chis. Ha? Sabi ko sa'yo, ha? Kiss lang tayo, isma, walang laplapan to, Chis. Di ba? Hindi mo masabi na ano kay Saldi ko. Ha? Nako, iyot-iyot dai, Bicolano. Aray ko. nakakaalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko na-correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Napanood nyo ba yung senator, yung actual mismo nung press ko ni Mike Defensor, yung nagsalita yung mismong ex, yung isa sa mga 18 ex-marine nung sinabi yung pangalan niya. Hindi kasi. Sa mga post-post na lang. Yung algorithm ko nga, wala na sa ganyan eh. Kaya payapa ang buhay ko eh. hindi ako nagpapa-apekto sa ganyan. Kasi masistress ka lang, di ba? Pag may nagsusumbong, hayaan nyo na yan, okay na yan. Hindi naman totoo eh. So hindi ko siya napanood. Actually, Senator, sobrang nakakapagduda kasi yung isang 18 ex-marine na nagsabi ng pangalan nyo. Kasi yung mga lumang 18 ex-marine nakapagpasa na ng affidavit. Wala yung pangalan nyo ron. So, kung ang magsasabi ng pangalan nyo, yung dating mga 18 ex-marine na wala naman yung pangalan sa dati affidavit, so kaduda-duda. So, ibig sabihin pala nangyari ganito, Senator. New 18 ex-marine, new damay. Ha? Ganun. 18 Marites. Hindi lang, sumempo din kasi nung kaka-appear ko nung June 3 para nga makapagpatuloy na ng trabaho ng Senado. Pero bahagi na nga siguro yun ang ingay sa politika ngayon. Bahagi yun ang pagtatapon na ng putik na magkabilang panig. Pero importante at sa dulo, ano ba yun totoo? At makakapagpabago ba yun sa posisyon ko at desisyon ko? Hindi rin naman. Bakit sa presscon? Kung talagang may rason, edi maghain ng affidavit, maghain ng reklamo para Diyan tayo nagkakasundo, yung kami nagkakasundo ni Cheese. Kung talagang may kasalanan ang sangkot na senador o sino ba niyan, diretso mo sa kasuhan. Wala nang preskon. Diretso mo kasuhan. O ngayon, nasan sila? Nagtatago. Aray ko. Diba? In fairness kay Cheese, dapat kasuhan mo siya. Nasa na kayo ngayon? Nagtatago. Oh. Diba? Kung may alam ka po, kung may alam ka, mga kababayan, kasuhan mo. Diba? Hoy, shoutout kay Ma'am Tamura, Ulunatics, nandito na. para mapawalang bisa o masabing walang katotohanan yan, bakit puro presscon na walang pananagutan? Kaya nga naliligo sila ng kaso eh. Ayoko nang dumagdag dun sa pagligo ng kasong yon kasi You don't plan to file cyber libel cases? di mag-a-attend din ako noon. Hindi lang naman siya mag-a-attend noon, pati ako eh. Sa totoo lang, anything that is not true, that should not bother you. Yun ang prinsipyo ko at paniniwala ko. Kaya sa kada magsasabi, sa tagal ko sa politika, lahat na nagsabi ng kasinungalingan laban sa akin, didemanda ko. Ang dami ko siguro kasong ina-attendan na yun. Sinimulan nilang sinabihan akong babaero, bilang sinabi akong bakla, sinabihan ako ng adik, sinabihan ako ng lasenggo, lahat naman na binato sa akin eh. Hayaan nyo lang magsasawa din yan kasi pag hindi naman totoo, mamamatay na lang ng mag-isa yan eh. Hindi yung nagsabi yung kwento. Utek, mabait-bait si Sisa. May heart talaga to. Diba? May heart talaga. May heart. Aray ko. Chris Ulo, ingay oh. Dapat ako... alam nyo, ewan ko parang may naglalakad, may nag-ano sa amin na baka isa lang kami kay dito kay Cheese ha. Abangan nyo lang ha. Dapat ako sinama ni ano dyan eh. Ako sinama ni Chris Ulo dyan, putik. Tatalungin ko kaagad dyan eh. Aray ko. Cheese. Cheese. Ba't mo naman kami North forever? Ganun na agad. Di ba? Cheese, ba't ginawa mo kami forever? Aray ko. Di ba? Kinino ka talaga ngayon, ha? Naniniwala ka ba sa salitang utang na loob, Cheese? Aray ko.
Yari sa akin to eh. You just answered na, settled na ang issue sa SP. Do you believe na moot na ang petition sa Supreme Court? Yes, pero syempre, manipis na mayorya ito. 13, di ba? Yung kabila, ang naiiwan ay 10 o 10. 0-sum game to. Ibig sabihin, pag may lumipat ding 3 kailangan lumipat para mabago yung mayorya, di ba? Shaky pa din yung pagiging mayorya. Ang komportableng numero palagi, 18, 16 na mayorya. Yun, masasabi mo na medyo stable yung mayoryang yun. Sa ngayon, syempre, ang kailangan gawin nila Senator Gatchalian, ni SP Gatchalian, maghikayat na iba pang mga miyembro na sumapi sa mayorya para maging mas stable yung majority niya. So, do we expect more FB lives? Parang hindi na. Nung special session nga, alam mo ako siguro naka-attend ako ng 9 na taon na ako sa Kongreso, 15 taon na ako sa Senado. Siguro ko nakaka-2 o 3 special session pala ako ina-attendan. Ganun ka-special yon. Kaya nga special eh. Hindi madalas bihira. Ang isa to sa konting special session na in-attendan ko. At sa palagay ko nga, maliban sa pagtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas, ang pinakamahalagang na-settle doon ay yung leadership issue at liderato sa Senado. Dahil si Senator Cayetano, maliban sa nag-file siya sa Korte Suprema, tinanggap din naman niya na may 13 na, trabaho na tayo. So, malaking bagay yan para sa akin. Para sa Senado, sa empleyado ng Senado, at para din sa institusyon. Kayo, anong kina-special ng special session? Ikaw muna, Chris. Para sa akin, para mag-convene na nga yung Senado, magdiretso na, makapagpasa na ng mga bills. At maayos na ngayon siguro. Yes. Isa yun sa mga pangunahing rason kung ba't pinatawag yung special session para makita na may boto nga ba, wala. May 13 ba, wala. Magkaroon na rin ng opisyal ng mga liderato. Oy, shoutout kay Ma'am B. Santiago ha. Pinapa-shoutout niya po si Happy Regada sa Cavite City. Congrats to Mayor Denver Chua for the job well done. Greetings from Cap Joe and Ma'am B. Serrano Santiago. Shoutout Ma'am B. Serrano and kay Daddy Joe. So malaking bagay para sa kanila. Bagaman 4-5 yata sila, dapat din gawin ng Kongreso yon ng Commission on Appointments dahil trabaho namin yon. At Yun nga, eto nga pong AFP na hinaharang pa ni Marcoleta. Di ba? Mga kababayan, AFP yun eh. Huwag mo isama sa politika yon, pero si Marcoleta pinupolitika pa. Kasalanan ba ng mga AFP, mga kababayan, mga karayuma, na na walang session dahil mukha silang tanga? Aray ko. Ini-Indian ng taong bayan? na naapektuhan sila dahil nga sa sigalot at away kaya nabinbin eh. Kung wala naman yun, hindi sana nagkaroon ng problema. Kaya kahit na yung manifestation ni Senator Marcoleta, niliwanag niya, hindi ako nag-o-object kasi hindi naman nila kasalanan. Kasalanan natin to eh. Pinoint out lang niya na may ganong batas na baka nilalabag natin pero hindi ako nag-o-object. Niliwanag niya lang. Niliwanag naman yun. Tama naman si Kadante ron na may ganong provision pero in the interest of fairness, kami may kasalanan eh. So dapat kami magwasto at maghanap ng paraan kung paano rin mawasto yun. Alam mo ba sa tagal ko sa Kongreso? Ito na ang Senado may pinakamaraming Senate President sa loob ng isang Kongreso. 4 kami. Ako, si Senator Soto. Meaning mula zona ng Pangulo noong 2025 hanggang zona ng Pangulo ngayong 2026 in 1 year. Ako, Senator Soto, si Senator Cayetano, Senator Win. Ang alam kong pinakamarami, 3 lang eh. Ito na sa kasaysayan ng Senado, pinakamaraming Senate President. Pinakamarami talaga, no? Oo nga, no? Grabe. Oo nga, no? Pinakamarami, no? Soto, Cheese Escudero, tapos, Cheese, Soto, Alan, tapos Gatchalian, oo nga. Sa loob ng isang taon. Sen, what's your reaction na you're given compliments by Senator Win Gatchalian? Yung style mo daw. Mabango ang Senate bathroom, malinis ang garden. Do you take it as a compliment or I take it as a compliment and I thank him that somebody like him appreciates the small things. Dahil isa lang naman yun sa maliliit na bagay. Ang turo kasi sa akin ng marami kong mga kaibigang negosyante. Pag may restaurant ka, ang pinaka-importanting kwarto ng restaurant mo yung banyo. Pupuntahan ka, babalikan ka base sa banyo. Yung tinuring kong parang ganon, yung Senado. Diyan din tayo nagkakasundo, Cheese. Diyan din tayo. Diyan tayo nagkakasundo. Totoo po yun. Kahit sa bahay, ang pinaka-importante po, CR. Alam nyo, kwento ko lang may kaklase ako dati nung high school. Ang ganda-gandang babae. Aray ko. Gandang babae. Ang ganda ng babae. Ang gandang babae niya. Puti. Kamukha niya si Beth Amayo eh. Kung nakikinig ka man, kaklase ko ng high school, crush kita, kaso ang baho ng CR nyo. Aray ko. Oh! Ang ganda yung babae, putik yung CR nila, kadiri talaga eh. Diba? Hindi yung CR po nila, hindi lumulubog yung hindi lumulubog yung pupo. Pag binuhusan mo, gumagano lang, plok, 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 plok. Tapos makikita mo pa yung pupo ng
kinahaponan. Aray ko. Aray ko. Diba? Hindi ko naman po nilalait ha. Hindi ko po siya nilalait. Hindi ko po siya nilalait. Malay mo, kapos sila sa buhay. Pero, parang mag-iiba yung tingin mo eh. Nag-CR ako, pa-CR ha. Pag ganun ko, may item. At, hindi ko naman pwede masabi sa kanya na, classmate, may item. Aray ko. May ganun po kasi CR, kapag nakadirekta po sa kanal, hindi po talaga maano. Yung, may CR po kasi, may Poso Negro, di ba? May CR po kasi, pag dinirekta mo sa kanal, tas yung kanal, apaw, hindi po talaga bumababa. So, bababa lang yon pag bumaba yung kanal. So, ganun siguro sa kanila. Mag-CR ka, papatungan mo yung pupo niya. Aray ko. Di ba? Tapos yung item niya, putik, talagang ano eh, parang crispy pata eh. Kaya siguro, kaya hindi lumulubog kasi crispy pata, putik, ito, saan gano'n nag-ano dito ah. Aray ko. Aray ko. Saan gano'n? Binuhusan ko, sabi ko, baka hindi nabuhusan, ayos lang, nakikipupo lang ako. Pagbuhos ko, hindi bumababa, umangat pa, lalo ko nasindang, pluk, 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 pluk. Aray ko. Aray ko. Putik, lalo ko nasindang, para akong sumakay sa horror train sa gabi ng lagim sa Star City. Aray ko. Siyempre na ano ko, hindi ko tinitignan, nakapikit nga ako nung buhusan, binuhos ko yung timba. Pagbuhos kong ganun, putik, pluk, 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 wah! Umangat! Aray ko. Yung CRD na yung parang haplang, yung parang, matangkad ako eh. Yung parang haplang, parang kalahati lang yung inidoro. Mini lang, mini. Mini lang, hindi yung mataas, mini lang eh, haplang. Kaya pagbuhos mo, overflow, pluk, 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 pluk. Ano ba ito? Ang bagal eh. Ang bagal, kala mo nagsasalita si Kuya Cesar. Umiikot ganyan. Ang bagal ng baba, putik. Yung baba yata, 2 minuto. Tapos bumaba, putik. Bumaba, tumutungkod yung tumutungkod yung item. Ba't kanya dapat gumano ka? Aray ko. Tumungkod eh. Gumano no? Diba yung Inidoro to? Tumungkod sa ganon. Tek. Tapos nung bumaba na, pluk, 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 pluk. Teka na to. Aray ko. Diba? Minsan may ganun po. Kaya pagpasok mo sa bahay, yung CR po talaga parang nag-iba na yung ano ko eh. Hindi na tuloy siya maganda sa paningin ko. Yun, di ka na... Diba? Parang gusto mo, alam mo, cute ka eh. Kaso yung tae nyo hindi lumulubog. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo.
o singungaling